Bakit ako iniwan ng Diyos? Sigaw ng isang babae habang siya ay nakatali sa kama at nagpupumiglas. Kitang-kita sa kanyang mukha ang paghihirap, sugat at basa na nagmarka sa leeg, galit at pagod na mga mata at magulong buhok. Nakalimutan ba ng Diyos na andito ako? Tanong ng babae sa paring kasama niya sa kwarto. Nagmamakaawa ang babae pero hindi natitinag ang pare. Kinuha ng pari ang kahoy na krus at itinapat sa babae. Napalingon palayo sa krus ng babae. Animoy sinampal na kakaibang pwersa. Ama, pakawalan mo kami sa lahat ng mga sumpa upang ang kapayapaan ay dumapo sa amin. Sagot ng pare. Hindi siya natinag sa pagtangis ng babae pero siya kinakabahan. Makalipas ang ilang sandali, kumislot ang katawan ng babae at nanginig. Siya'y sumuka na mapula at malansang dugo at tumitig sa pare. Pwede bang patayin mo na lang ako? O takot ka na hindi ka makakapasok sa langit kapag pumatay ka? Tanong ng babae na may halong panlalait. Patuloy na nagdasal ang pare. Panginoon, protektahan mo ang iyong kawan. Iligtas mo sila sa kasamaan. Imbis na matakot sa pare, ang babae ay tumawa ng malakas. Ang boses niya ay puno ng panunuya at ang bunganga niya ay puno ng dugo. Nang tumigil ang babae sa pagtawa, ay tumitig siya sa pare at nagtanong. Ano bang magagawa ng mahinang nilalang na tulad mo? Ang babaeng ito ay naniniwala sa iyo dahil pari ka. Iba na ang boses ng babae, malalim at puno ng puot. Nagmadali ang pare, nilapat niya ang krus na kahoy sa dibdib ng babae at nilagyan niya ng pamahid ang noon nito. Ilayo mo kami sa masama at iwaksi mo siya sa impyerno. Itago mo kami sa iyong sugat. Protektahan mo kami mula sa aming mga kaaway. Amen. Buong puwersang dasal ng pare habang nakalapat ang kanyang kamay sa noon ng babae. Makalipas ng ilang segundo, lumobo bigla ang leg ng babae na parang ito ay sasabog. Lumabas ang isang maitim na usok mula sa bunganga ng babae. Pero kasabay na paglabas ng usok ay ang boses ng babae na nagmamakaawa. Ma, salbahe ang pare, tulungan mo ko. Jiyon! Agad na sumigaw ang nanay na babae, sabay na malalakas niyang katok sa pintuan. Napuwersa ng nanay ang pinto at siya'y nakapasok sa kwarto. Dali-dali lumapit ang nanay sa kanyang anak na babae. Nakapikit ang mga mata ng babae, parang napagod na sa kanyang pinagdaanan. At sa puntong iyon, agad na dumilat ang mga mata ng babae. Nalaglag ang krus sa sahig. Naiwaksi na kung anumang masamang puwersa na sumapi sa babae. Anong ginawa mo sa anak ko? Ibalik mo siya! Bintang ng nanay sa namumutlang pare. Hindi napansin ng pare at nanay na nakawala na ang babae sa kama. Nakita na lang nila ang babae ay nakaupo na sa may bintana at nakangiti. Wag! Sigaw ng pare at dali-dali tumakbo sa babae. Ang babae lumundag sa bintana pero nahawakan pa siya ng pare. Ginagamit ng pare ang lahat ng kanyang lakas para mahila ang babae pabalik ng kwarto at hindi ito mahulog sa bintana. Nasira ang isang parte ng bintana at muntik na malaglag ang babae at pare. Huwag mong gawin ito! Umakyat ka na! Tutulungan kita! Sambit ng pare. Padre, tulungan mo ko! Hindi ako ito! Mahinang sagot ng babae. At sa isang iglap, bumuga ang malakas na hangin sa kwarto. Kasabay nun ang salita ng isang malakas at masamang boses. Animoy ang hangin na nagsasalita. Pero hindi galing sa hangin ng boses. Nanggagaling ito sa nanay ng babae na ngayon ay nanlilisik ang mga mata. Ang nanay naman ang sinapian. Sa may bintana, ang babae nagsalita at nilapit niya ang kanyang mukha sa pare. Nanlilisik ang mga mata ng babae at ang kanyang noo ay puno ng ugat. Kung nasa ng Diyos, nandun kami. At yun ang gusto mangyari ng Diyos. Sambit ng babae kasabay ng kanyang nanay sa kwarto. Sila'y parang puppet na pinaglalaruan ng masamang espiritu. Iniwan ka na ng Diyos, panunutian ng babae sa pare. Babalik ako sa mundong ito at wawasakin ko ang iyong pamilya. Pipira-pirasuhin ko kayo at ipapadala ko kayo sa impyerno. Tumawa ng malakas ang babae at kinagat ang kamay ng pare. Nabitawan ng pare ang babae at ito'y nahulog habang tumatawa. Natusok ang babae sa grills. Umagos ang dugo mula sa kanyang katawan at nawalan ito ng buhay. Sa di kalayuan ay maririnig ang huni ng mga uwak. Ang mga uwak ay nagliparan palayo, maliban sa isa na nanlilisik ang mga mata. Sino ang masamang espiritu na sumapi sa babae
at nagbanta sa pare. Ano ang mangyayari sa pamilya ng pare? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Isang pamilya ang bumabiyahe papunta sa kanilang bagong lilipatan. Tahimik ang lahat sa loob ng kotse. Parang lahat sila'y may malalim na iniisip. Si Yunju, ang anak na babae, ay halatang naiirita na sa biyahe. Yunju, sabi ko naman sa'yo, maging positibo ka lang. Sabi ng tatay ni Yunju. Maging positibo? Paano? Bakit kailangan natin lumipat dahil sa pagkakamali ni Tito? Ang tito niya kasi ay yung pari na tumulong sa magnanay na sinapian ng masamang spirito. Park Yunju, matigas na sagot ng tatay. Hindi naman siya mali, Kanggu, sambit ng nanay. Bakas rin sa kanyang muka ang pagod. Ang hirap kasi lumipat dahil sa nangyaring ito. Grabe sa hassle. Honey, sorry na. Panunuyo ng tatay na si Kanggu. Ang weird din kasi nung babae. Sagot na isa pang anak na si Sonwoo. Tinulungan na siya ni Tito pero anong nangyari? Namatay yung anak tapos nagkalat pa ng chismis yung nanay. Nabalita kasi sa buong bansa na ang pare ang may kagagawan kaya namatay ang anak na babae. Sonwoo, mabilis sa sagot ni Yonju. Sa totoo lang, si Tito ang huling kasama nung namatay na babae. Di nga niya pinapasok yung nanay sa kwarto. O di ba parang may mali doon? Tigilan mo nga yan, depensa ni Sonwoo. Tama naman ako bakit mo ako inaaway? Inis na sagot ni Yonju. Sa tingin mo, paano makakalundag sa bintana yung babae? Pilay yun. Tama na yan. Saway na kanilang nanay na si Myongju. Bumiyahin na nga lang tayo ng tahimik, okay? Sabi ng kanilang tatay. Pinikit na lang ni Yongju ang kanyang mga mata upang siya'y makatulog, habang ang kanyang tatay ay patuloy lang sa pagdadrive. Di katagalan, nakarating na rin ang pamilya sa kanilang bagong bahay. Ujun, gising na! Andito na tayo! Ginigising ng nanay ang bunsong anak na si Yujun. Agad na bumaba ang pamilya paghinto ng kotse. Sinubukan ni Kanggu na pangitiin ng asawa at mga anak, pero dumiretso lang sila sa kanilang bagong bakuran. Habang pinapasok ng moving team ang gamit ng pamilya, naisipan ni Ojun na paglaruan ang paboritong upuan ni Seonwoo. Ibalik mo nga yan! Sambit ni Seonwoo kay Ojun. Ayoko nga! Akin kaya itong upuan! Tumakbo si Ojun papasok sa bahay, pero nasagi niya ang kanyang iritableng kapatid na si Yonju. Huwag ka nga makulit dyan! Pagsaway ni Yonju kay Ojun. Pagkatapos nun ay umalis si Yonju habang may kausap sa cellphone. Kausap niya ang kanyang kaibigan at kinikwento ang kanyang pagkadismaya at pagkainis sa paglipat nila ng bahay. Hayaan mo nga sila magkalat ng chismis, basta wag mo lang babanggitin ang tito ko. Matapang na sagot ni Yonju sa kausap. Di kalaunan, nakarating si Yonju sa isang maliit na bahay. Lingid sa kaalaman ni Yonju, may nagmamasid na pala sa kanya. Samantala, sa kanilang bagong bahay, kinausap si Seonwoo na kanyang nanay. Seonwoo, huwag ka na magbalak na makipagkita sa tito mo Ma, pamilya na agad si tito. Depensa ni Seonwoo habang bit-bit ang kahon na puno ng gamit ng kanyang tito. Basta makinig ka sa akin. Pagod na ako sa simbahan at sa mga chismis tungkol sa tito mo. Panghuling salita ng nanay niya. Sasagot pa sana si Seonwoo pero inutusan na lang siya ng kanyang nanay. Ilagay mo na lang sa basement yung lumang gamit ng tito mo. Papa mo na bahala magsoli dyan. Nagpatuloy na lamang si Seonwoo na bumaba sa lumang basement. Kitang-kita sa basement ang mga lumang gamit. Inaagiw ng mga libro, mga kakaibang aparador at isang maduming pugon na gawa sa metal. Maingat na inobserba ni Seonwoo ang pugon at mga gamit bago siya umakyat sa living room. Sa kalaliman ng gabi, nagambala ang pamilya dahil sa malakas na tunog na martilyo. Animoy may nagkukumpuni sa 10 oras ng gabi. Honey, gising! Anong tunog yun? Tinapik ni Myongju ang asawa. Lumapit si Kanggu sa bintana at sumunod si Myongju. Nakita nila ang kapitbahay na may pinapalo gamit ang martilyo. Kausapin ko na lang siguro siya. Sabi ni Kanggu. Anong sasabihin mo sa kanya? Naku, huwag kang gumawa ng eksena. Unang araw pa lang natin dito. Tumango lang si Kanggu at sumang-ayon sa sinabi ng asawa. Di matulog na lang tayo kahit maingay. Paaniyayan ni Myongju. Sa kabilang kwarto naman, parang ginagambala ng masamang panaginip si Yonju habang patuloy na lumalalim ang gabi. Kinaumagahan,
Naghanda na para pumasok sa trabaho si Kanggu. May dinner party kayo mamaya, di ba? Paalala ni Myongju. Paano mo nalaman? Nakangiting tanong ni Kanggu. Maglakad dito na mabuti malilate ako ng uwi. Di sumagot si Myongju. Bagkus, isinabit niya ang kanilang family picture sa pader. Ayan, tapos na. Sambit ni Myongju. Pagkatapos nun ay inayos ni Myongju ang kurbate ni Kanggu. Kita sa mukha ni Myongju ang pagmamahal sa asawa. Ganon din si Kanggu. Alam mo, kahit na nabili natin tong bahay sa auction, naisip ko na okay din pala tayo dito, sabi ni Myongju. Oo nga Naisip ko lang, bakit parang tayo lang ang nagbid sa bahay na ito? Sagot ni Kanggu na may halong pagtataka. Napangiti lang si Myongju at tinulungan ng asawa na magsuot ng coat. Mga anak, papasok na ako sa trabaho Sige paalam sabi ni Kanggu sa kanyang mga anak habang paalis sa bahay. Bye papa! Tanging si Seonwoo lamang ang nakapagpaalam sa tatay. Masama daw pakiramdam ni Yeonju o baka ayaw niya pumasok sa school. Ay di pwede yun, dapat pumasok siya. Yeonju! Tawag ng nanay niya kay Yeonju. Bumalik si Myongju sa loob para tawagin si Yeonju. Sumunod lang sa nanay si Seonwoo. Tumakbo naman palabas ng bahay ang bunsong si Yeojun. Bit-bit ang kanyang makulay na upuan. Napangiti lamang si Seonwoo sa batang kapatid. Samantala, sa simbahan, kung nasa ng titong pari nila, isang lalaki ang nag-aani ng kanyang tanim na repolyo. Ilang sandali pa ay nag-ring ang kanyang cellphone. Nagdalawang isip ang lalaki bago niya sagutin ang tawag. Ujun! Nakangiting tugon ng lalaki. Uncle, kamusta na? Alam mo ba na lumipat na kami? Sabi ng batang si Ujun. Talaga? Bakit kayo lumipat? Ha? Alam mo ba, Uncle, ang lamig dito tapos ang laki ng bahay namin. Kailan ka bibisita dito? Yung mga gamit mo andito pa. Ujun, medyo busy ako Dadalaw na lang ako dyan pag may time. Anong gusto mong pasalubong? Sasagot sana si Ujun, ngunit bigla na lang ito nagpaalam at pinutol ang tawag. Halos di napansin ng lalaki ang pagdating ng isang matandang pare. Mukhang ang paring ito ay ang kanyang superior. Ang ganda ng mga tanim mo Sonju. Pwede mo na expand ang garden mo. Tumawa lang ang lalaki at ibinaling sa ibang usapan. Father, kamusta po yung request ko na iwan na pagpapare? Tanong ni Sunju sa kanyang superior. Hindi pumayag ang diocese. Umiling lamang ang superior. Bakit ayaw nilang pakawalan ang isang nabigong paring tulad ko? Yun din ang gusto kong malaman, sagot ng superior. Pero ganun talaga ang buhay, diba? Di natin alam kung ano ang susunod na mangyari. Ngumiti lamang si Sunju. Bakit di mo subukan na mag-mission overseas? Suggestion ng matandang superior. Napabuntong hininga si Sunju. Naisip niya na tama ang mungkahi ng kanyang superior. Samantala sa bahay ng pamilya, napatakbo ang batang si Ujun sa loob ng bahay dahil narinig niyang sumigaw si Seonwoo. Ang dahilan ng pagsigaw ni Seonwoo ay ang patay na pusang nakasabit malapit sa kanilang bintana. Hindi lang basta patay ang pusa, wala itong balat at wari pinahirapan bago pinatay. Tinakpan ni Seonwoo ang mga mata ni Ujun. Samantala, kakagising lang ni Yeonju at agad niya nakita ang bangkay ng pusa. Yeonju, bumalik ka na sa kwarto mo, sabi ni Yeonju. Humaasa na di nakita ng anak ang patay na hayop. Ngunit huli na, nanlaki ang mga mata ni Yeonju at nanginig ang kanyang katawan. Hinimatay siya makalipas ng ilang segundo. Yeonju! Dali-dali sumaklolo si Myongju, Seonwoo at Ujun. Tumawag si Seonwoo sa 911 at di kalaunay nadala si Yeonju sa ospital. Sa ospital, nagmamadaling dumating si Kanggu. Agad niya nahanap ang kanyang pamilya. Honey, ano nangyari? Tanong ni Kanggu kay Myongju. Nanghina si Yeonju. Sabi ng doktor may sipon daw siya. Napatingin na lang si Seonwoo kay Yeonju. Baka sa mukha niya ang pag-aalala sa kanyang kapatid. Malakas ang ulan nang makauwi ang buong pamilya. Dismayado si Kanggu nang makita niya na nasira ang paboritong upuan ni Ujun. Ang upuan ay nasagasaan ng pick-up truck ng kapitbahay nila. Pumasok na kayo sa bahay. Tignan mo, sinira ng kapitbahay natin ang upuan ni Ujun. Reklamo ni Kanggu. Anong gagawin mo? Tara na sa bahay. Masama ang pakiramdam ni Yeonju. Sagot ni Myongju. Kakausapin ko yung kapitbahay natin. Ako na bahala. Pa, hayaan mo na siya. Sambit ni Seonwoo. Ayaw ko rin ng gulo. Basta, pumasok na kayo sa bahay. Ako na bahala. Determinadong sagot ni Kanggu.
Dumiretso si Kanggo sa bakuran ng kapitbahay. Nang hilakbot siya nang makita ang nabubulok na bangkay ng isang hayop. Ang mga lamesa sa bakuran ay puno rin ng dugo at mga laman. Pinigilan ni Kanggo ang sarili na huwag sumuka. Sa likod ng bakuran, nakita ni Kanggo ang isang malaking skulptura na puno ng mga mukhang nakasigaw. Nakadama si Kanggo ng kaba at pagtataka. "Tao po!" Kinatok ni Kanggo ang pintuan. Pero ito'y bumuka sa isang marahang tulak lamang. Dahan-dahan pumasok si Kanggo sa bahay. Alam niya agad na di normal ang bahay na ito. Mabaho at puno ng dugo ang sahig. Madilim, puno ng kandila at mga krus na nakabaliktad. At higit sa lahat, may mga patay na hayop na nakasabit mula sa kisame. "Ay, ano to?" Laking gulat ni Kanggo nang matapakan niya ang isang patay na manok sa sahig. Lalo pang kinilabutan si Kanggo nang makita niya ang isang patay na kambing. Nakasabit, biyak ang tiyan at may dugong marka ng krus sa ulo. Kahanay na kambing ang mga patay na hayop at mga baliktad na krus. Napaatras si Kanggo dahil sa takot at panidiri. "Diyos ko po!" Napasigaw muli si Kanggo nang may nabunggo siya sa kanyang pag-atras. Paglingon niya ay nakita niya ang weirdong lalaki na kapitbahay nila. Singkit at malamlam ang mata ng weirdo. Maputla ang balat nito at di pantay ang buhok. Hawak ng weirdo ang mga rolyo ng ritasong gagamitin niya. Kaya pala ako... kakalipat lang ng pamilya ko dito. Sana nga pala mag-park ka na maayos sa labas." Nilamon si Kanggo ng takot at nagmadali na lang siyang umalis at hindi na kinausap ang kapitbahay. Sa kwarto, tulala si Kanggo at di makatulog. Si Myungjo naman ay di rin makatulog dahil sa ingay na kanilang kapitbahay. "Honey, ano nangyari? Di ba sabi mo mag-uusap kayo ng kapitbahay?" Sasagot dapat si Kanggo nang biglang pumasok ang kanyang mga anak sa kwarto. Lahat sila ay di makatulog sa ingay na ginagawa ng weirdong kapitbahay. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga pulis bilang pagtugon sa ginawang reklamo ni Kanggo. Sino ba naman nasa tama pag-iisip ang mag-iingay sa 10 oras ng gabi? Reklamo ni Kanggo sa mga pulis. Sorry sa ingay na ginawa ko. Di na mauulit yun." Humingi ng paumanhin ang weirdong lalaki kay Kanggo. "Ganun lang yun. Alam niyo ba ang ginagawa ng weirdo na yan? Nagsabit siya ng patay na pusa sa bahay ko. Natakot ang pamilya ko sa ginawa niya." Nagtinginan lang ang dalawang officer. Naintrigan sila sa sinabi ni Kanggo. "May pruweba ako na di normal ang taong yan. Tignan niyo ang loob ng bahay niya." Pamimilit ni Kanggo. "Sir, pwede ba kami pumasok sa bahay niyo?" Tanong ng officer sa weirdong lalaki. Sige po, pwede naman po." Kalmadong sagot ng weirdo. Sumunod ang mga officer patungo sa bakuran ng weirdong lalaki. Sumabay naman si Kanggo. Pero laking gulat niya nang makita niya na wala na ang mga patay na hayop at mga dugo sa bakuran. Sa loob ng bahay ng weirdo, wala na rin ang mga hayop at mga krus na nakabitin. Tanging mga retaso at materyales na laman ng mga tela ang naiwan sa bahay. "Paano mo naalis lahat ng mga patay na hayop ng ganong kabilis?" Tanong ni Kanggo sa weirdo. Di sumagot ang weirdo at tumingin lang siya kay Kanggo. "Parang wala namang mali dito," sabi ng isang pulis. "Baka dyan sa makina nanggagaling yung ingay." Itinuro ng pulis ang makinang gumagawa ng retaso. Di makapaniwala si Kanggo sa kanya nakikita. "Sa umaga ka na lang magtrabaho, sir, para di makaistorbo sa mga natutulog," sabi ng pulis sa weirdong lalaki. Opo sir, yun na lang po gagawin ko. Pasensya na po talaga kayo," sagot ng weirdong lalaki. "Sandali lang, kahapon nakita ko yung mga hayop na nakabitin. May mga krus pa. Imposibleng mawala agad ang mga yun. Bakit nilipat niya lahat sa kwarto?" "Tama na sir," inis na sagot ng pulis. Inamin na nga niya pagkakamali niya. "Ano ba bang gusto mo?" Agad na umalis ang mga pulis habang si Kanggo ay naiwan sa labas ng bahay na ang mukha niya ay punong-puno ng pagkalito.